ng makabili ng bigas sa mababang presyo. Ito'y matapos nagdeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency dito. Pero bilyon-bilyong piso naman ang ikalulugi ng ahensya dahil dito. Alamin natin kung bakit sa balita ni Sheena Torno. Iba't ibang lokal na pamahalaan na raw sa National Capital Region ang pinadalhan ng sulat ng National Food Authority kaugnay sa pagbebenta ng mga nakaimbak na lumang bigas na idadaan sa Food Terminal Incorporated o FTI. May mga local government unit o LGU naman daw silang nakausap na nagpahayag ng interes bago pa man makapagdeklara ng food security emergency ang Department of Agriculture. Pero sa ngayon, hindi pa nila tukoy kung ano-anong mga LGU na ang handang bumili. Sa naging press conference araw ng Martes, may pagbabago raw sa presuhan sa bentahan ng bigas ng NFA alinsunod sa isinumiteng pricing framework sa NFA Council. Initially nga po, 38 yung naging recommendation, pero ngayon po dahil kailangan na ma-release yung mga stocks at makakreate ng space. Minabuti po na mas ibaba pa ito at 33 to LGUs and then 35 doon sa mga publiko na bibili. Ito po ay nakaayon doon sa pricing policy ng NFA dati na 2 pesos po yung markup from the release price natin doon sa mga retailers. Sa nakuhang datos mula sa isang source, nasa 25 piso ang buying price sa kada kilo ng palay. Halos 40 piso ang rice cost dito ng NFA para maging bigas. May other cost daw na 5 piso para sa storage, mga tao at iba pa. Sumatotal, nasa halos 45 piso kada kilo ang production cost ng ahensya. Aminado ang NFA na bagamat may mabibiling murang bigas ang mga mamimili. Yun nga lang, ibebenta nila ito sa presyong dihado ang gobyerno. Estimated losses per kilo. At our computation po, based doon sa actual na naging average buying price na NFA for 2024, nasa 12 to 15 pesos po yung estimated loss natin per kilo. Nasa 150,000 metriko tonelada raw ng bigas ang target na maibenta sa mga LGU at Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC sa loob yan ng 6 na buwan, katumbas ng 150 milyong kilo ng bigas. Ibig sabihin, kung nasa 15 piso ang estimated loss sa kada kilo ng bigas, aabot sa 2.25 bilyong piso ang posibleng ikalugi ng NFA. Ang Federation of Free Farmers nababahala dahil magdudulot ng masamang epekto ang pagbebenta ng bigas sa paluging presyo sa ilalim ng food security emergency. Mapipilitan daw ang mga magsasaka na ibaba ang presyo ng kanilang mga aning palay. Kung 35 yung selling at retail, so the equivalent palay price will be about 17 to 18 pesos per kilo. Sa ganung presyo, baka kalahati ng magsasaka malulugi na. And kalahati, konti na lang yung kikitain. Git pa ng grupo, wala na nga raw basihan para magdeklara pa ng food security emergency ang DA dahil naramdaman naman ang mababang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado na sinabayan pa ng mababang taripa sa imported rice. Sa tingin namin, kaya nananatiling mataas kasi hindi nila hinabol yung mga nagsasamantala. Alam naman nila dahil makocompute naman magkano yung import cost niyan, magkano yung pasa-pasa hanggang dumating sa retail. Madali na lang malaman kung sino yung nagsasamantala at madali nilang tuligsain yan. Hindi nila ginawa yun. No? Instead, parang nag-invento sila ng emergency para mabigyan sila ng legal basis para ilabas yung enemy stocks. Tapos magpapalugi sila. No? Parang there is a solution that is available that you did not do. And then gagawa ka ng ibang paraan na lalong magpapalugi sa gobyerno. Anong logic noon? No? Nagsasayang ka lang ng pera. Nilinaw naman ng DA, layunin daw ng pagdeklara ng food security emergency ay para maibalik sa dating presyo ang bigas kung saan naglalaro sa 45 piso ang kada kilo ng well-milled rice, habang 41 piso naman sa regular milled rice. May balak naman daw ang Department of Agriculture na alisin ang food security emergency sa bigas sa lalong madaling panahon kung maaabot ang mababang food inflation. If you look doon sa inflation mula noong nagsimula yung pagtaas, which started June, July of 2023, ang laki ng tinaas nun.
5, naging 8, naging 17 noong July. And then last year, pumalo yan ang pinakamataas, 25, 27 inflation. Actually, it's only late last year, December, na nakita natin na bumaba talaga. However, bagamat bumaba yung inflation, yung presyo, kumpara mo doon sa presyo, mataas pa rin. Bagamat bumaba yung inflation, but dahil sobrang itinaas niya, yung pagbaba naman niya, hindi ganun kabilis. So in effect, yung net effect niya, mataas pa rin yung presyo ng bigas sa pamilya. So yun yung gusto nating i-address today. That's why there's still the declaration of food security emergency. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.